Ayan mga buddy, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mapagpalang umaga, tanghali, hapon po sa inyong lahat kung nasaan man po kayong tinatahanang lupa. Magandang araw po sa inyong lahat. At ayan, naway ito po, itong aking reaction video ngayon. Although hindi po ito pala reaction video. Ano ba tawag doon? Kasi hindi po ako reactor. Ayan, joke lang. So, ito mga buddy, gusto ko lang din na mag-react or last na rin naman 'tong mga body gaya ng napanood ko sa live ni Kuya kasi pinanood ko yung live ni Kuya at tinapos ko po kasi nung nakaraan nung nag-live po sila ay madaling araw ata kung hindi ako nagkakamali mga madaling araw. So, tinapos ko po ngayon yung vlog, pinanood ko po at ayun, nagpapasalamat ako kay Kuya kasi nga ay nakuha niya base naman doon sa video, nakuha niya yung mga puntos ko. At salamat Kuya at sana ay ah, maaring yun ay nagkaroon ka o nagbigay sa'yo ng medyo malalim na isipin kasi nga yun nga yung mga ipinuntos ko, sabi ko naman kasi mga buddy, hindi po ako nagsasalita nang wala po akong basihan. At gusto ko lang din pong i-react, 'di ba? Yung gusto ko lang din pong labas ng aking ano ba tawag doon? Sentimento ba ang tawag doon? Hindi po 'to ano, unang-una hindi po ito rebuttal Kuya. Ah, Nandun pa rin po yung respeto ko sa inyo, bagaman na inyo na pong pinutol ang ating ugnayan. Pero pagpaumanhin mo na Kuya, ate, last naman na po 'to. Kung loloobin po, kasi nasa inyo naman po ang ano, nasa inyo naman po ang huli at huling salita, kumbaga huling pasya kumbaga. At bilang nagsabi na po kayo ng inyong huling pasya, ay ito na rin po siguro yung aking huli at huling huling reaction ba kumbaga at nandun pa rin po ako, maninindigan pa rin po ako na ipinagmamalasakit ko po kayo. Maninindigan po ako doon at bagaman pinutol niyo na po ang ating ugnayan, so ako man po ay sobrang nalulungkot, sobra po. At nung pinanood ko nga po ay sobrang nalungkot ako mga buddy kasi nga siyempre hindi rin naman ganun na pwedeng itapon lang basta-basta yung mga aral, tulong at mga pagsasama na pinagsamahan namin ni Kuya. Actually mga buddy, si Mrs. nung napanood niya, lalo nung nagsalita si ate, umiyak si Mrs. kasi nga parang hindi niya matanggap. Although sabi ko, pinaunawa ko naman sa kanya na ganyan talaga ang buhay. Minsan talaga kailangan, may mga bagay na kailangan mangyari para sa ikatututo natin. Ayan, so pasensya na kayo mga buddy, itong reaction video ko na po ito ay hindi po ako magka-cut. So hindi ko na po ito i-edit, diretso na po ito kasi para wala na pong paligoy-ligoy. So ayun nga, nakakalungkot nga po dahil sa ganong bagay ay hindi ko po lubos akalain na yun pala yung pagmumulan ng yun na pala yung magiging huli nating bilang magkaibigan Kuya. At ako po'y maluwag sa loob ko. Although siyempre nasaktan po kami, pero tatanggapin po namin maluwag sa loob namin. At in reality naman po talaga, hindi na po talaga yun maalis. Yung sa isip natin, hindi na po yun maalis. Pero gaya po nung inyong nabanggit, ito na po yung huli at putol na po ang ating ugnayan. So, yun po, tinatanggap po namin maluwag sa aming dibdib. At patuloy po naman kami yung mga bagay na yung naituro sa amin na kabutihan talaga na hindi naman matatawaran ng kahit anong halaga, patuloy po namin panghahawakan yun at isa sa buhay po namin. Kasi hindi naman po talaga matatawaran yung mga nagawa nyo rin sa amin. Bagaman ako po ay maninindigan, Kuya, na kahit ikagalit mo sa akin, ako maninindigan ako at hindi ako magdadalawang isip at hindi ako magtatatlong isip na gagawin ko ulit itong ginawa ko, mga sinabi ko, gagawin ko ulit ng paulit-ulit yan. Pag nakita kong hindi sila tumitigil. Kasi naninindigan ako Kuya ng mga reactors talaga ang may dahilan kung bakit ka medyo humina o nagkaganyan.
So maaaring, ah, ah, alam ko na nasa ano ka naman, eh, kuya, alam ko naman yung level ng kaisipan mo, 'di ba? Hindi yan, puwedeng ikumpara sa iba kasi hindi mo itatanggi na nakasama kita ng mga ilang buwan at, talagang nakita ko naman na hindi ka basta-basta, kuya, lalo sa larangan ng pag-iisip. At yun nga lang siyempre sa busy mo siguro, sa daming ginagawa, eh, hindi mo napapansin yung mga maliliit na bagay na kung saan yun nga naipunto ko kahapon na hindi ko na kailangang ulitin kasi nga meron naman tayong video diyan. At yun, kasi mga buddy, kumbaga dito sa live ni kuya, wala na, eh. Si ate na rin ang nagsabi, kasi si a si pa 'pag si ate kasi ang nagsalita mga buddy, wala na, tapos na ang boxing kumbaga, tapos na. So, wala ng, isa o dalawang salita 'pag si ate ang nagsabi. So, nirerespeto po namin 'yun at tinatanggap po namin 'yun na tayo po'y wala ng ugnayan. At sa video ko po na ito ay gusto ko lang din pong linawin at, gusto ko lang pong maging klaro at ayoko rin naman pong walang kibo dahil sa hindi po ibig sabihin ng mga bagay na, nasabi na, eh, yun na po yung totoo. Kasi yun po yung magiging implikasyon 'pag nanatili po akong tahimik. So, yun po kasi yung magiging, implikasyon sa iba na nanatili kang tahimik, ibig sabihin totoo yung sinabi sa'yo. So, akin naman po, eh, hindi naman po ako nagsasalita na, nagyayabang o, ah, kumbaga, eh, kinakalaban ko kayo, gano'n. O may galit o may puot sa puso, wala pong gano'n. Sa akin po, nagsasalita po ako ng galing sa puso ko at, iyon ay, tinitiyak ko naman na meron akong basihan at, bago ko sabihin ay napag-isipan ko po ng 10 beses at mahigit pa. So yun, maninindigan po ako na ang reactors po ang, naging dahilan. Kasi lagi po kasi nilang pinipilit, dito makikita naman po natin, eh, dito sa naging live kung based doon sa ano, sa, timeline na tinatawag, eh, nag-live si kuya ng mga madaling araw o gabi, 11:00, 12:00 ng gabi, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, nasabi niya dun na tama na, stop na, 'di po ba, at last na. At nanawagan siya sa mga reactors niya na 'wag nang gumawa ng, reaction video. Doon pa lang sana kung talagang, nirerespeto nila si kuya ay, hindi na sila nag-upload. Pero sa kasamaang palad nga po, eh, may upload pa rin. At iyon naman ay, siguro para sa akin, eh, that's their way kung papaano rin ng, kasi yun ang ano nila, eh, content po nila, eh. So, hindi ko naman sila masisisi, mga reactors. Alam ko at basa ko ang inyong naman na, ginagawa sa social media kasi yan nga po yung content niyo. So, nagsawa ng kibo kami nung mga panahon na hindi naman talaga nararapat na kasi alam niyo naman 'yan mga reactors, 'di ba? Pinagmumura niyo kami, hindi, sinabi niyo sa'min yung mga salitang 'di ba, kung yung sa salitang Tagalog, eh, hindi malamon ng aso. So, ipinipilit niyo na ang mga sinasabi niyo ay may basbas ni kuya. Kaya do'n ako galit na galit at do'n ko talagang hindi ako nakapagtiis. Kasi ang implikasyon kasi no'n, kay kuya na naman. So, ibig sabihin pinapayagan kayo ni kuya na pagmumurahin kami, pagsabihan kami ng hindi masama. Actually, may mga salita pa nga na pati ang pamilya, 'di ba, nadadamay. So, pero 'yun kasi talaga mga reactor, do'n ako na-trigger na sa akin tanggap ko yung bashing niyo sa akin, eh. Kaso 'yun nga lang maiindigan niya ako na ipinagmalasakit ko lang sila kuya. Kasi nga ipinagpipilitan niyo na lahat ng sinasabi niyo ay may basbas ni kuya. So, hindi 'yun ano sa akin, hindi 'yun makatwiran na magsawalang kibo ka lang kung, ikaw naman talaga ay, kumbaga sumabog na kasi, sumabog na. Tsaka hindi yan papayag si kuya na pinagmumura niyo kami, alam niyo naman yan mga reactors. So hindi lang naman isa, dalawa ang reactors ni kuya, marami at, pinagmumura niyo kami at, yun ay sa'kin niya sabi ko tanggap ko yun. Pero yung i-imply niyo na sasabihin niyo na may basbas si kuya, eh, hindi yun mabuti para sa, ah, kinalalagyan ni kuya.
At, doon sa ano mga buddy, doon sa live ni kuya na, about doon sa, pagtulong nga namin. So, ito, kababaang loob ko po na pinapaliwanag sa inyo na unang-una po, hindi po ako nanulot ng content. Hindi po ako nanulot ng tinutulungan o hindi po ako gumawa ng, ikasisira ng Ka-Business Family. Unang-una po nung, kasi gusto ko lang pong maging malinaw para kasi nabanggit kasi dun ni ate na parang ni ate ni kuya na parang nagtaka sila kung bakit sunod-sunod yung upload ko. Kuya, alam niyo naman po 'di ba nung, ah, pumunta dito si Jonathan, siya mismo po ang pumunta dito at dinag ko po yun at in-upload ko. Walang, pagsalang in-upload ko po yun at walang, pag-aalinlangan na in-upload ko po kasi si Jonathan po ang pumunta dito. At makalipas po ng ilang oras nung napanood niyo siguro yung aking vlog ay, nag-message po kayo sa akin. Ito po ang buong katotohanan. Nag-message po kayo sa akin na kung saan ay natutuwa po kayo sa aking ginawa. Ito po nagsasalita po ako ng buong katotohanan lamang kasi gusto ko lang din po maliwanagan yung mga, ka-buddy ko, mga ka-business na ano ba talaga yung totoo. Nililiwanag ko lang po. Muli, wala po akong, sinisisi, wala po akong kinakalaban. Nililiwanag ko lang po. At yun nga nung ni-upload ko po yun mga ilang oras, nag-message po kayo sa akin na kung saan, natutuwa po kayo sa aking ginawa at, actually kinabahan nga ako dun, dun sa ano, dun sa voice message niyo sa akin. Kasi kung mapapanood niyo po yung inyong isang live, kung mapapanood niyo po, may nasabi doon si Kuya Ka-Business na, baka isama ni Buddy. Wait na lang natin sa vlog ni Buddy, baka isama ni Buddy yung voice message niyo. Pero hindi ko po isinama kasi nga po, ah, nung araw na yun, pumunta na po ako diyan sa inyo. Kasi nag-voice message po kayo na natutuwa po kayo sa ginawa ko, na nagkasundo kami ni Jonathan at, pinapunta niyo po ako dahil meron pong ipinadala ang sponsor na si Tita Sally at ako po ay may bahagi doon na gusto niyo pong ipaabot at, mag-usap-usap na rin. At yan naman po ay buong katotohanan. So pumunta po ako diyan and then nagkaroon po tayo ng vlog, doon po sa sinasabi niyo na hindi niyo po alam kung naka-on yung aking camera. Ipinagpaalam ko din po sa inyo yon na, 'di ba kuya, pwede ko bang pitikan yung pagkuha ko nung, ah, package, ano ba yun, yung sponsor para at least po, makita po ng sponsor, ng mga viewers na kinuha ko na po. So, ipinagpaalam ko rin po sa inyo yun. At yun sa about kay Jonathan, nagkaroon din po tayo ng usapan. Yes po, totoo po yun na hindi niyo po sinabi sa akin na ipamigay ko na, ay yung ipinamimigay ko na, sige, ikaw na bahala. Ako po kasi ang nagre-rely po ako sa mga salita niyo at siyempre sa mga binibitawan niyo rin pong salita sa video. So, yun po yung isang, way ng communication kung saan, yan naman po ay naka-public lahat. So, at sa pag-uusap po natin ay wala rin naman po kayong nabanggit sa akin na, 'wag ko nang i-vlog si Jonathan. So, ano po, so malinaw po na umalis po ako diyan, na hindi niyo po ako binawalan at, malinaw din po na hindi niyo ibinibigay sa akin, si Jonathan na bilang content at malinaw din po sa akin 'yon. Pero yung katotohanan po na nag-voice message po kayo sa akin na natutuwa po kayo, ako po bilang, isang tinuturing ko naman dati na talagang, isang, kaibigan, 'di ba? Sa mga panahong 'yun, siyempre 'pag natutuwa sa'yo ang iyong kaibigan, wala ng pagdadalawang isip, 'di ba, na kumbaga matic na 'yun, understandable na 'yun, kasi natutuwa siya sa'yo, eh. At 'yun nga, mga ilang araw po, nagtaka na po, base do'n sa sinabi ni ate, nagtaka nga
kayo. Kasi sabi ata, base doon sa video, ay sabi ata ni Nika na sunod-sunod ang aking upload. At ayan, gusto ko pong i-emphasize sa inyo at naghanda po ako ng aking presentation po, para at least maliwanagan po ang lahat. Na sabi niyo po na bakit nagsunod-sunod yung upload ko. At doon nakatanggap na po ako ng voice message po ulit sa inyo na kung saan sinabi niyo po na kung maaari, nakikiusap po kayo sa akin na kung maaari, wag ko nang i-vlog. At kung bakit ko po siya sabi, kuya, kasi lahat po ng sinabi niyo ay sinunod ko. So, maaaring hindi lang po nakuha yung punto ko o doon sa timeline ba, yung sa timeline, hindi lang nasunod. Pero lahat po ng sinabi niyo sa akin ay walang pagdududa na sinunod ko po lahat. At ipapakita ko po sa inyo ang aking depensa, tawag po depensa. Yung aking yung sarili kong opinion po kasi ito naman po hindi naman po ako nagsasalita ng wala po akong naipapakita sa inyo at hindi ko po maililiwanag sa inyo ng malinaw. So, first day po, pumunta si Kuya Jonathan dito. Blinag ko po yun. At mga ilang oras, tumawag po kayo sa akin at yun nga, sasabi nyo na natutuwa po kayo. Kinabukasan, pumunta ako dyan. So, kung ipapakita ko po yung mga vlogs, wait lang po papakita ko po sa inyo yung mga video para maliwanagan po kayo. So, andito po tayo sa screen at eto po yung mga videos. So, unang-una, punta tayo sa unang-unang tagpo. Ito po yung unang-unang tagpo. Ito, Jonathan napasugod sa bahay, bakit kaya? So, ito po yung unang-unang video ko na in-upload. Na nung in-upload ko po, sabi niyo po nga, nag-voice message kayo sa akin na natutuwa po kayo. Itong video na po ito, sumunod po itong pumunta po ako dyan sa inyo. Pero dito po sa pag-uusap po natin yan, wala po kayong sinabi sa akin na itigil ko po o pinapaubayo nyo sa akin, wala rin naman po kayong sinabi. Or ibigay ko na po muna sa inyo. Wala po kayong sinabi dyan, kuya. Diba? So, itong video na to, tsaka yung bumalik si Jonathan, tsaka itong video na pumunta ako sa kanila, itong video na may kumausap sa kanila na social worker, isang araw na video po yan. Isang araw na video lang po yan. At itong tagpong ito ay dito po na nagmula lahat nung pagpunta ni Jonathan dito sa amin. So, lahat po yan ay si Jonathan po ang pumunta. Kung mapapansin nyo po, ito po ang pinakamahaba, 47 minutes. Ang mga sumunod na po is 22, 20 minutes, 21 minutes. Kasi mababa lang po ang memory ng aking cellphone. Ito po yung unang mahaba. Kasi kung isasama-sama ko po lahat yan, aabutin po yan ng humigit kumulang 1 oras o mga 2 oras po. Kaya hinati-hati ko po yan. Hinati-hati ko po yan. So, yan po yung kwento niyan. Isang araw lang po yan. So, nagkaroon lang po ng magkakaibang date ang pag-upload. Kasi nga po, kailangan kong i-upload yan kasi isang video lang po yan eh. Ngayon, dito po sa sumunod, magwawala si Jonathan. Actually, ito, kasama pa rin to. Kasi 9 minutes na lang to. Kasi kung papansinin nyo mga buddy, itong mga damit niya, pare-parehas lang. Diba? Pare-parehas lang. Yung damit ko dyan, pare-parehas lang yan. Itong time na nakausap silang social worker, nung pumunta ako dun sa kanila, tinignan ko yung sitwasyon nila, pare-parehas lang yan. Isang video lang yan mga buddy. Isang araw lang yan. So, isang araw pa lang yan, kuya. Lahat yung video na yan, isang araw ko lang yan sinute. At yan yung buong katotohanan na pangyayari sa isang araw. So, nagkaroon lang siya ng ibang timeline. Kasi nga, iba-iba. Ayan 8 days ago. So, isa-isang araw yan every day. So, eto dito, wala po kayong sinasabi sa akin, itigil ko. Or, so, ayun na po. Bali, itong video na to, 1, 2, 3, 4, 5. 5 video ay isang araw lang po yan. Isang araw lang po yan mga kabady. At bilang isang content creator, titignan po natin yung, syempre, yung mas karapat dapat, kumbaga, na
hindi naman po tayo nagbablog. Kasi pag sinasama-sama ko yan mga buddy, aabutin yan ng mga 2 oras mahigit o 1 oras mahigit. Hindi po yan kaya ng aking cellphone. Kaya ginagawa ko, hinahati-hati ko po. At pagdating naman po kinabukasan, eto, pinuntahan ko sila Boss Power Ranger kasi nga, nung pumunta si Jonathan sa akin, tinatanong kung saan ang bahay ni Power Ranger, tinuro ko. So kinabukasan, nagpunta si Jonathan doon sa bahay ni Power Ranger. At yan ang naging dito base dito sa video ko. So pinuntahan ko ngayon siya at ayun nga, nag-usap-usap kami dito ni Boss Power Ranger kasi isa rin po ako sa humingi ng tulong talaga sa kanya na dalawin sila nanay. Again, isang video po, pangalawang video, hindi na po to tungkol kay Jonathan. Tungkol po ito sa amin ni Boss Power Ranger. Kasi naglabas noon si Boss Power Ranger na pumunta dito. Kumbaga, pumunta doon si Jonathan, kaya ako nalaman kasi pumunta doon si Jonathan at pinuntahan ko agad si Boss Power Ranger, hinanap ko rin yung kanyang bahay para linawin na ako yung humingi ng tulong sa kanya. So, labas na po ito. Wala po itong video na ito kinabukasan. Kinabukasan po, dito na po tayo. Noong in-upload ko po yung pinaglinis ko si Jonathan ng basura. Pinaglinis ko po si Jonathan ng basurahan kasi gusto kong ipakita na yung sinasabi niya na nangangalakal siya at namamasura siya dati ay totoo. Ito po yan. Ayan yon. So, pinakita ko po sa inyo, 14 minutes po, in-upload ko na po kaagad yan para ma-emphasize yung gusto kong iparating sa inyo na hindi naman pala nagsisinungaling at totoo pala yung sinasabi niya nangangalakal siya dati. So, meron siyang capable siya na magtrabaho. Ito yan, pumunta siya dito. Kasi, nung pumunta siya dito, na pinagtrabaho ko, bumalik siya nun. Ayan, ito po yun. Ito ang hinihintay ko. Bumalik siya at nagagalit siya kasi wala pa yung barangay na nakausap niya. Bumalik siya sa akin, hinahanap niya yung barangay, wala daw. Kung mapapanood nyo to, sabi niya wala, di ba? Hindi totoo yung sinasabi nila. Ito yan naman, magkasama to, nung bumalik siya. So, wala yung barangay, pinapasok ko siya dito sa bahay, pinakain ko siya. Ito, pinakain ko siya at pinaglinis ko siya. And then, humiling siya, nabigyan ko siya ng 500 para sa pangangalakal. Ito yun, binigyan ko siya ng 500. Ayan. So, ayan yon yung naging sistema. So, actually, itong 500 na to mga buddy, ay sahod niya dapat dito sa pangangalakal niya. Kasi nung bumalik siya, sabi niya, wala pa yung barangay, hindi ako naniniwala. Ginawa ko, gusto mo ng pera, gusto mo ng pagkain, diba? Hindi pwedeng hingi-hingi lang, magtrabaho ka. Pinagtrabaho ko siya, binigyan ko siya ng sahod na 500. At sinabi niya doon sa 500, gagamitin daw niya yon para sa pangangalakal niya, pambili niya ng kalakal. So, yun yung nangyari. So, itong video na tong tatlong to, isang araw lang yan. Itong video na 4 na to, lahat na to, isang araw lang din yan. So matotal, 2 araw ko lang po blinag si Jonathan. 2 araw ko lang po yan, kuya, na blinag, hinati-hati ko lang po yan. So, nakatanggap po ako nung blinag ko to, nung pinalabas ko to, ay andyan na, eto na. Etong vlog na to, nung pumunta siya dito, pinaglinis ko, nakatanggap po ako sa inyo na message na social experiment lang pala yon. Hindi ko naman po alam dati na social experiment lang pala kay Jonathan yon, na meron pala kayong usapan sa mga nakapaligid sa kanya. Sorry kuya, hindi ko po talaga alam yon. At mula noon, hindi na po ako nag-upload yan. Wala na po akong in-upload. Pero sa time na yan, bumalik pa rin po dito si Jonathan sa bahay. Pero may video po ako ngayon, pwede ko pong ipalabas pero hindi ko na po ipinalabas dito. Kasi nga natanggap ko na po yung message nyo na ipaubaya ko na po siya sa inyo. Kasi nga po, meron kayong talagang gusto nyo maging epektibo yung gagawin yung pagtulong sa kanya. Then kinabukasan, lumabas po ako, nakita ko po si tatay. Eto na po yan. Nakita ko po si tatay at binag ko po siya na hindi ko po alam na na-vlog nyo rin po. Tamaan man ako ng kidlat dito, hindi ko po kilala si tatay na na-vlog nyo po. And then, nagkaroon na, pumutok na ng issue. Ayan na, hindi na ako nakatiis. Ito na po yung ginawa ko.
na nagbigay po ako ng aking saloobin dahil iba na po ang pinakahulugan ng mga reactors mo dito. At maaring yun din po yung pumasok sa isip nyo kasi nga kung mapapansin nyo, sunod-sunod nga naman. Pero 2 araw lang po yan. 2 araw ko lang siya blinag. Kung makikita nyo, pinakamahaba niyan 22 minutes lang, yung iba 14 minutes, 13 minutes. Na, di ba? Pwede ko naman sanang pagdugtong-dugtungin, hindi po ba? Pwede ko naman sanang pagdugtong-dugtungin eh. Bakit hindi ko ginawa? Unang-una nga po kasi mababa lang yung cellphone ko at pangalawa, bilang content creator po, alam ko po kung paano yung takbo ng audience retention ko. Yan, hindi po ako pwedeng magbakante. Ayan, kaya ginawa ko po, hinati-hati ko po. Ayan, so yan po yung katotohanan dyan, kuya. So yan, napakita ko na po sa inyo kung ano at hindi ko po blinag ng maraming beses si Kuya Jonathan. Yan, maraming beses po siyang pumunta dito pero 2 araw ko lang po siya blinag nung pumunta siya dito sa bahay. 'Di ba? Noong pinasyalan ko siya, tapos bumalik siya. Ito na yan, bumalik siya. Yan yung pagpasyal ko, pag ano ng social worker. Pagdating, isang vlog lang po yan. Ito, pinapapili ko si Kuya Jonathan kung sino nga ba. Nandyan yung social worker sa gilid nito dati. Kung si Kuya Jonathan na lang yung, ay si Nani na lang ang isasama. Yan, isang vlog lang po yan. Isang vlog lang po lahat yan. Tapos ito kay Kuya Ranger, set aside na po natin yun kasi hindi naman po patungkol sa kanya. Tapos ito, sumunod na araw, ito, sa kanya rin po yan. Kasi bumalik nga po siya. At wala po akong vlog na sinunod-sunod ko ng ilang araw. Hindi po yan. Kung susumahin nyo po kasi, pumasok po kasi sa isip ng mga reactor na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Yan yung iniisip nila, 10 video ang ginawa ko. 10 araw kong ginawa yan kay Jonathan na blinag. Yan po kasi yung iniisip nila. At yan po ay aking papasinungalingan. At ito naman po ay hindi naman po may tatanggi kasi naka-public naman po yan eh. Pwede nyo i-analyze po yung sinasabi ko kung nagsasabi po ako ng totoo o hindi. So yan. So ayan po yung ipinaliwanag ko para at least po magkaroon lang din po ng kalinawan na hindi ko po araw-araw binablog si Kuya Jonathan. Iba kasi yung araw-araw mong binablog sa araw-araw na may upload. Iba po yun. Magkaiba po yun. Kasi kung araw-araw po, although pwede kong gawing araw-araw kung i-vlog si Kuya Jonathan, kasi halos walang palya eh. Pupunta siya dito sa bahay eh. Isang araw lang ata yung pumalya siya na pumunta dito sa bahay kasi okay kami nun. Okay kami, nag-uusap kami. Pero itong tong video na to, nagawa ko na yan. So, naka-edit na sa akin kasi nga, kailangan kong i-edit, i-upload ko yung isa, tapos buburhen ko na para ma-edit ko ulit yung isa. Kasi nga, hindi naman to kagandahan ng ating gamit. Hindi naman po malaki ang ating gamit na cellphone o maganda. So binubura ko para magkaroon ulit na ako ng space para yung video na karugtong nun, may edit ko ulit at yun yung i-upload ko kinabukasan. Ganun po bilang isang content creator. Ganun po ako gumawa. Pero tinitiyak ko po na wala po akong kinakat na mga scene kasi doon lang po tayo sa totoong pangyayari. At kung ibablog ko po si Kuya Jonathan, araw-araw, pwede ko pong gawin yun kasi nga araw-araw siyang pumupunta dito, binibigyan ko ng pagkain, nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami. Actually marami eh. Kung tatanungin niyo si Kuya Jonathan, binigyan ko, hindi po ito sa pagkukwenta. Hindi rin po ito sa sasabi ng, oy, ginawan ko yun na maganda si Jonathan. Hindi po. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Yung side ko po. Kasi maraming beses siyang pumunta dito na binigyan ko pa nga yan ng mga damit eh, tsinelas, ng mga shorts. Yan, binigyan ko po yan ng mga damit pero wala na po yun sa vlog ko. Kasi nga natanggap ko na yung message ni Kuya eh. Kaya sinunod ko po si Kuya. Wala po akong hindi sinunod sa kanyang mga sinabi. So, yun. Andun na tayo. Tapos na yan. Ayoko na pong balikan. At gusto ko lang po kayong maliwanagan sa bagay na yan. Pero naninindigan po ako sa mga reactors. Yun po. Hindi po mag-iiba ang paninindigan ko tungkol sa kanila. Kasi hindi ko matatanggap yung sinabi nyo na may basbas ni Kuya lahat. Siguro, sige, ipagpalagay natin may basbas si Kuya. So, anong magiging implikasyon ulit nung sinabi nyo? Diba? Kay Kuya na naman, na may basbas niya, lahat ng sinasabi nyo ay
alam niya. O, di ba? Si kuya nga nagsabi, hindi niya lahat monitor kayong mga reactors. O, bakit nyo kami pinagmumura? Tapos ipagpipilitan nyo na may basbas si kuya. Anong magiging implikasyon ni kuya? Maaaring hindi niya napanood yung mga pinagmumura nyo kami. Pero meron kaming screenshot, ay meron akong record yan, pinagmumura nyo kami. At kung paano nyo kami tirahin sa comment section, meron din lahat akong screenshot. At yan ay hindi nyo maitatanggi. Hindi ko na ilalabas at kung hahanapin ng pagkakataon, pwede ko lahat i-detalye sa inyo yan. So, yun. Nagmumura nyo kami at sige, wala na yun. Pinalagpas ko na yun. Okay na ako. Kasi nasabi ko naman na eh. Kasi naninindigan lang ako na pinagmamalasakit ko ang Kabisnes family. Although, putol na ngayon, putol na. There's no chance. Sa amin, hindi kami nabigyan ng second chance. At maaring hindi namin deserve ang second chance. At hindi naman po kami humihiling ng second chance. Kasi gaya ng sinasabi po namin at sinabi ko, hindi po ako nanumpa dati na hanggang dulo. Hindi po. Kaya nga kung mapapanood yung sinabi ko, baka hanggang dulo lang ng dila. Kaya ayoko magsabi ng hanggang dulo kasi baka hanggang dulo lang ng dila. Yung sinabi ko dati kung matatandaan nyo. At mananatili ako sa inyo, sabi ko dati, hanggat gusto nyo ako. Yan. Alam ko nasa vlog lahat yan. At kung sabi ko akong hihilingin ng pagkakataon, pwede kong ipakita lahat sa inyo. Sabi ko, mananatili ako dito kuya hanggat gusto nyo ako. At kapag dumating yung time na ayaw nyo na sa akin, aalis po ako. Diba? Yan po yung nangyari. At ngayon po nga po ay ito na po yung pagkakataon na hindi nyo na ako gusto. Kumbaga, pinuputol na po natin at maluwag ko po tatanggapin. Hindi naman po ako humihingi sa inyo ng second chance. Hindi po. Kasi alam ko po, lalo pag si ate na po yung nagsalita, talagang solido po yan si ate. Malaki po ang respeto ko kay ate. At ganun pa man, nakikita nyo na hanggang salita lang po kami, hindi po namin ginagawa. Pero gaya ng pinakita ko po sa inyo sa vlog ko, ginawa ko po yun. Sinunod ko po yun. At maaaring nagkulang lang po ako ng pagpapaliwanag. So, yun lang po. At maninindigan po ako, uulit-ulitin ko. At wala akong hesitation man lang o pagsisisi na sinabi ko yan na mga reactors. Yan talaga. Sa akin, maninindigan ako mga reactors. At doon sa nasabi ni Kuya na yung mga viewers na pumunta sa akin na ayaw na nila kila Kuya at ako na yung gusto, liliwanagin ko lang po, hindi po ganun. Hindi po ganun yung ibig kong sabihin. At wala po akong sinabing ganun. Sabi ko po, kami po ay naging extension na kung saan yung community ni Kuya ay nag-extend sa amin. Na yung mga pumunta sa amin ay nagkaroon ng bad implication kay Kuya kasi nga dahil sa mga reactors, nagkaroon sila ng bad implication kay Kuya. Pero it doesn't mean na sinabi ko po na ayaw na nila kay na Kuya at ako na yung gusto. Hindi po ganun. At wala pong way ang bawat isa sa atin ng mga small YouTuber, malaking YouTuber o influencer na diktahan yung ating mga viewers. Hindi po natin na kailanman sila pwedeng diktahan kung ano yung gusto nilang sabihin at kung ano yung gusto nilang panoorin. Wala po tayong kapangyarihan yan. At yun po ay aking isinaalang-alang. At hindi rin po ako makakapayag kasi na actually ayoko sanang ilabas to pero hindi kasi ako makakapayag na ako kasi napakalaki ng pagmamahal ko sa mga viewers ko. At nasabi rin ni Kuya na nasilip nga ni Kuya na mas nauna pa ako sa kanya. Opo, salamat Kuya at nakita mo yung pagsisikap ko na patuloy ko pa rin ipinagpapatuloy ko pa rin yung aking YouTube channel kahit nauna pa ako sa iyo. Ito pa rin ako ngayon. Maliit, 'di ba? So kung i-compare sa iyo, napakalaki mo na Kuya. At yun ikaw actually sabi ko nga sa iyo, 'di ba? Ikaw yung inspirasyon namin, 'di ba? Ikaw yung naging isang inspirasyon namin. Ito Kuya, nasabi ko yan sa iyo off camera. Alam na alam mo yan Kuya. At lahat ng mararating namin ay hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa iyo. Sinabi ko yan Kuya sa iyo. Hindi ko po sinasabi para kumuha ng simpatya o para sumipsip. Hindi po. Pero gusto ko lang Kuya na emphasize na galing sa puso namin yun.
at talagang itinuring po namin kayong pamilya. At nakakalungkot po. Pero ganun pa man, tapos na po yun eh. Ayoko na po maging emosyonal at totoo po lahat yung sinabi ko at nasabi ko po sa inyo yun na kayo po hindi namin mararating. At yung mga bagay na yun kung hindi po dahil sa inyo. At yun ay mananatili. Kahit pinutol nyo na po yung ugnayan natin, mananatili po yun. Hindi naman po may tatanggi yun. Pero hindi po ako makakapayag sa mga reactors mo na sasabihin sa mga viewers, lalo dun sa mga pumunta sa akin na makikitid ang utak. Hindi kita papayagan doon, kaibigan. Kung ano ba ang tingin mo sa akin, kung kalaban or content materials mo, hindi kita papayagan doon kasi walang kang makikilalang YouTuber o wala kang makikitang vlogger dyan na nasa YouTube na nagtsatsaga kung walang viewers. At ikaw, walang susuporta sa'yo kung wala kang viewers. Kaya wag na wag mong sasabihin makikitid ang utak ng mga viewers. 1, 2 o 3 viewers man yan. Kasi ang katotohanan, sila ang nagpapasahod sa atin, sila ang nagbibigay sa atin ng revenue, sila ang nagpapalakas sa atin. Hindi ko alam kung bakit mo nasasabi, saan mo kinuha yung kaibigan, saan mo kinuha ang lakas ng loob para sabihin mo na makikitid ang utak nila. Samantalang yung iba dyan, doktor, abogado, 'di ba, sundalo, pulis, ang daming mga viewers nating napakatataas ng pinag-aralan. Pero ganun pa man, ibibigyan kita ng benefit of the doubt na baka siguro nasabi mo yan dahil na rin sa bugso ng damdamin. Pero sana wag mo nang ulitin, kaibigan. Kasi ang implikasyon na naman yan, may basbas na naman yan ni Kuya, yung sinabi mo yan. At alam naman natin, si Kuya, buong kababaang loob na nung nakaraan na humingi na ng pasensya kasi may nasabi siya sa mga viewers niya na hindi maganda at humingi na ng kababaang loob na humingi na ng pasensya na hindi na maulit. Tapos eto ka ngayon, sinasabi mo na naman na gano'n, tapos ipinipilit mong may basbas si Sir Ka-Business sa mga reaction nyo, di ba? Ito, paparinig ko sa'yo paparinig ko muli sa'yo. So, ito yung sinabi mo. Yan yung mga tao na mayroong kakitidan ng utak. At galit na galit kay Ka-Business. Lalo na nga nung sila Ka-Business ay medyo naglaylo sa pagtulong. O yan, hindi mo yan may tatanggi, kaibigan. Pero hindi kita hahayaan yan. Kasi napakalaki ng pagmamahal ko sa mga viewers ko. Sabi ko dati pa, may 1 o 2 lang nanonood sa live ko dati. Alam ni Kuya yan. Kasi magkakasama kami yan dati nung nag-uumpisa nagla-live. May 1 o 2 tao na nanonood sa live ko dati. Umaabot ako ng 1 hanggang 2 oras na nagla-live. Kausap lang sila. Ganun ko sila pinapahalagahan. Ganun ko sila minamahal, ang mga viewers ko. Kasi wala ako dito kung wala sila. Bagaman maliit pa rin ang aking channel hanggang sa ngayon, mula noon, ilang taon na, nauna pa ako kala Kuya. Pero eto pa rin ako kasi nga, yung relationship ko between sa kanila, yun yung treasure ko. Hindi naman yung figure ng views, hindi naman yung figure ng revenue, hindi naman yung figure ng subscribers ang tinitreasure ko eh. Unang-una ang tinitreasure ko yung memories namin at yung nabibuild na relationship between doon sa viewers ko at sa akin. Ngayon, alam nyo, wala akong views eh, di ba? Wala akong mga views. At salamat sa inyo, nagka-views ako. Pero pagkatapos nito, wala na namang views. Tanggap ko yun. Pero meron akong mga naging kaibigan na tunay. Kaibigan na kahit wala kang vlog, di ba? Inaabutan ka ng mga prutas, di ba? Daanan kita dyan, bigyan kita ng prutas. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na, baka wala kang matuluyan dyan na sa ganitong lugar ka. Pwede ko silang i-text na pwede akong baka pwedeng magpahinga sa kanila. Ganon yung i-treasure. I-treasure natin, kaibigan, yung mga bagay na nakikita mong walang halaga. Huwag kang mag-stick o huwag kang sa sistema lang ng social media, hindi. Kasi mas maganda yung i-build natin diyan yung relationship between natin doon sa viewers natin at saka doon sa content creator. Yun yung mahalaga. Kasi lagi ko sinasabi, yung community ang mahalaga. Yun at nasabi nga ni Kuya na maaring ang na-figured out niya na kaya bumaba doon sa mga upload niya na nagkaroon na ng drama, isang factor yon. Pero kahit anong i-upload mo, kung maganda ang community mo, maganda ang relationship mo between sa community mo, kahit anong i-upload mo, susuportahan ka po nila. Maaring hindi lang sila manood ng mga ilang video mo, pero nandyan pa rin sila.
Pero sa nangyari kasi mga reactors, pinalala niyo talaga. Ginawa niyong nagkabahabahagi. At muli, kaibigan, hindi kita papayagan na sabihin sa kanila ng gano'n. Kasi unang-una, magagalit yan sila sa'yo. At sana wag naman mangyari. Yun lang. At ngayon ay ang last siguro na sasabihin ko ay yun nga, naputol na ang ugnayan. So, gusto ko na rin linawin mga buddy na may karapatan na rin siguro kami or pwede na yun siguro, hindi siya karapatan or hindi ko alam kung anong term pero pwede na siguro kami mag-upload ng kahit anong video, di ba? Ang hinihiling lang naman ng Ka-Business Family ay set aside na sila, kumbaga hindi na babanggitin ang Ka-Business Official, Papa Dins, Kagwangs, at hindi na namin gagamitin ang Ka-Business Official sa aming mga vlogs. So, yun, maliwanag yun at siguro kung mai-content man namin si Jonathan, kung sinong mga na-content nila ay okay lang. Kasi nga, putol naman na yung kaugnayan po. So, imposible kasi na sasabihin nila na wag niyong i-content yung mga na-content namin. So, ano kasi yun, isa na siguro ito sa paraan para maging malinaw na lahat na pwede nyo nang i-content kung kahit sinong gusto nyo. Basta wag nyo lang idadamay ang Ka-Business Official. Ganun lang. So, siguro pwede naming i-vlog anytime o pwede na kaming gumawa ng mga vlogs na maaring na-i-vlog na ng Ka-Business Official kasi mangyayari yan soon sa mga hinaharap, diba? Sa dami nilang natulungan dito So, maaaring maka-encounter din kami ng natulungan nila at na matulungan din namin. At yun naman ay hindi imposible kasi maraming mga vlogger na ganyan katulad ni Mura, di ba? Ni Mura, di ba? Na-content ni Virgilin Cares tapos na-content ng mga kaibigan ko din na mga vlogger na sa Sword Family na-content nila. Hindi man nagkaroon ng pagkabahabahagi kasi nga wala naman kasing mga reactor sila. So, wala namang naging problema. Okay naman. So, yun ay example ko lang at katulad kay Diwata, di ba? Ngayon, pinagkakaguluhan siya ng vlogger. Diba? So, wala namang naging pagkabahabahagi. Bagkus, tignan nyo, si Diwata ay nag-boom, di ba? Kasi nga, open vlog sa lahat. At hinihila nila pataas at pabor rin sa nire-reactionan nila. So, ganun yung nangyari kay Diwata. Pero dito kay Kuya kasi medyo nag-iba yung kwento gawa ng negative nga kasi ang naging action at naging komento ng mga reactionist, reactors yan. So yun at yun, para maging malinaw lang po, wala na pong ugnayan at tinatanggap po namin maluwag sa dibdib. Bagaman nasaktan po kami ay kuya ate, kababaang loob po namin tinatanggap yun. Sa totoong buhay naman po ay hindi na maalis. Sabi ko, hindi na maalis yung utang na loob namin sa iyo. Mananatili yun pero ito na po siguro din yung time na maging open na tayo, open na sa lahat. Sa larangan ng social media, open na po. So, siguro, ang iwasan na lang namin ay mabanggit pa kayo or yun nga sabi nyo, ayaw nyo na ng pinupuri kayo. So, siguro, iwasan na natin yun. Hindi na po namin ilalagay yung mga ganong bagay or hindi na namin mababanggit sa vlog. Kasi yun naman po yung hiling nyo na hindi na kayo babanggitin sa mga vlogs. So, open na po tayo. So para malinaw din po sa lahat na wag na po kayo magtaka kung sakaling bumalik na naman si Jonathan dito at may content ko po. Wag na po kayo magtaka kasi putol na po yung ugnayan namin kay Kuya. At okay na po kami, open na po kami sa lahat. Yun po yung ibig sabihin ni Kuya. So, yun po. At yun po yung pagkakaintindi ko kasi at alam ko naman na yun din yung pagkakaintindi yung mga body sa ganung sinabi ni Kuya. Putol na, hanggang dito na lang. So, wala na tayong pakialamanan. Hindi po ba? So, hindi na namin papakailaman sila. Ayan, so, yun po, putol na po. So, open na po tayo sa lahat. Alright, so hanggang dito na lang mga buddy. Maraming salamat. At yun, sana patuloy tayong mag-isip ng kung ano yung mga kabuti at gawin natin kung ano yung tama. So, lagi kong sinasabi nga di ba? Think what is good and do what is right. Di ba? At lagi nating isipin, mga buddy, lagi kong sinasabi na kumbaga mas mainam yung mabuting pangalan kesa sa maraming kayamanan. Yan. Hanggang dito na lang mga buddy at mag-iingat po kayong lahat. Hanggang sa susunod, sana patuloy po tayong
Kayo po, kasama po namin kayo manatili at ah, wala pong sino man na makakapigil po sa inyo sa mga gusto niyong panoorin at gusto niyong i-react. Open po kayo diyan, open po kayo diyan. At ah, sa lahat ng sentimento nyo, open na open po kayo. Hangga't ang video ay naka-public, entitled po ang bawat isa sa atin na magsabi ng kanyang komento. Lalo at sinusuportahan niyo po kami at maraming salamat at titiyakan po namin na hindi po sayang at hindi po namin sasayangin at babaliwalain ang suporta niya inyong pinagkakalob sa amin. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa inyo lahat.